Hindi ko kaya pagsabay yan, mahirap yan. Pero kung ikaw papipiliin mo, mas preferred mo ba cash or bulaklak or chocolate? Yan. Kasi di ba yung cash pwede gawing bouquet? Ang gusto ni ma'am, bouquet na cash ha. Alright guys, may dapating tayo ng booking. Galing ng ano, Gentry papunta sa Litran. Let's go, pick upin natin ito. Jubel Celestial. Hello po. Hello, good afternoon. Ang cash po ma'am. Yes po. Ano pong black ma'am yung sa inyo po? Baka po sa isang street po kayo nakapas. Ayun yan. Kuya, kita ko na. Okay. Okay, thank you. Proud ka po. Opo, naligaw po. Doon po ako sa kabilang street. Masok. May tayo ma'am ha. Opo, nagpag-log mo po. Thank you. Dali dito kayo sasakay ma'am para hindi kayo mapasa ng pangkot. Okay po. Opo, bye-bye. Mas mabilis kasi dito, saglit lang. Ay ka pala sa vlog ko ma'am, nagpa-vlog po ako ngayon. Ay, talaga? Apo. Ay po. Baka mamaya. JD Motovlog po, ito po. Okay. Parang podcasting siya. Di ba normally pag podcast nasa ano siya? Nasa isang studio lang. Ito naman ano parang nasa ano siya? Nasa biyahe. Okay. Maganda yan. Sabi kasi nila ma'am, practical na daw ngayon ma'am eh. Uso pa ba yung bulaklak ngayong February 14 ma'am? Oo naman. Pero kung ikaw papipiliin ma'am, mas preferred mo ba cash or bulaklak or chocolate? Agree ako dun ma'am. Agree po ako dun kasi di ba yung cash pwede gawing bouquet? Parehas, no? Ingat po. Pero ano kayo ma'am, taken na kayo? Oo. Okay, ilang years na kayo din ano? Bago pa lang. Months pa lang, years? Months pa lang. Baka mapanood niya tong vlog niyo to ma'am, baka mabigyan mo siya ng idea ng gusto mo. Ang gusto niyo ma'am, bouquet na cash ha? Pero kayo din, ganun din kayo ma'am dati nung nag-aaral? Hindi. Ano lang talaga, study, tapos nag-work na. Hindi ko kaya pagsabay yan, mahirap yan. Sa bagay, no? Mahirap din talaga. Pero first time nyo makasakay ng may ganito, nagbablog pa. Gulat ako eh, sinabi mo. Pero medyo, nakita ano ko kanina, kasi may mic niya yung helmet. Nanonood din ako ng mga ganito actually. Nanonood pa kayo ma'am? May mga lumalabas lang sa feed ko, tapos nanonood ako. Okay. Mamaya follow mo ako, mamaya i-upload ko sa Facebook. Para mapanood ng boyfriend mo, ito pala yung gusto ng girlfriend ko. Makapag-prepare nga sa Feb 14. Kasi ba, uso-uso yung mga bouquet na cash ngayon eh. Pero it doesn't matter naman. Kung ano yung kaya, go lang. As long as from the heart. Yes, tama. How about yung yung trending ma'am na $299 na wedding ring o proposal ring? My thought? Yeah, yun. What about your thoughts about that? Siguro depende kasi yan kung gaano kakilala nung girl, si guy. Like, on that situation ba, ano yung status ni guy? Kasi kung ganun talaga yung status niya na hindi niya kayang bumili ng mamahalin or choice mo yun, di ba? I-settle for that man eh. Kaya, parang, bakit ka mag-expect ng mahal kung alam mo naman na hindi niya kaya, di ba? Yes, so, for me, ikaw yung nakakakilala. Sana hindi niya na lang, or nag-seek siya ng advice dun sa tao, dun sa mga tao na kilala sila pareho. Para judgment is not there, you know? Kasi, hindi naman natin kilala sila yung mamaya may pinagkakaanan yan. Yes. Tapos, nagbigay talaga siya ng or malaki ng talaga for him yung $299, diba? It's the thought na he's willing to settle for you despite that. Pero kung kilala niya na
justify naman something na mas malaki yung halaga dun sa 299. Then, I think it's a red flag kasi sa aming mga babae, importante kasi talaga yung yung engagement, yung wedding. Kasi for us, preparation yan for the settlement. So, if you're not ready to commit, or if you're ready to commit but you are not financially stable or financially ready, then I think you need to think twice. Kasi baka mamaya bigla ka lang or hindi naman pala natin kaya pareho yung mga responsibility in the future. Kasi hindi lang yan basta yes or no, it's a lifetime commitment. Kailangan pag-isipan niya talaga. Pero it's not about the money for me. So how about yung if ever yung guy talagang medyo may financially stable siya pero yun yung binigay niya. Red flag yun kasi so ibig sabihin yun lang yung value ko for you. Parang sa akin you can afford something mas mahal dun sa parang kasi sa amin special yun so pero depende pa din talaga sa akin na personally lang. Pero kung ibigyan naman niya ako ng explanation kung bakit yun, kasi yun yung mali hindi siya naging open. Communication is very important kasi hindi siya naging open sa kung alam mo yun, yung mali para sa kanya na bakit yun. Kasi sino yung unang tao na dapat niyang pagsasabihan, yun yung boyfriend niya. Kasi mamaya may reason siya. Yun yung engagement ring, hindi niya muna binigyan ng ganong kalaking, alam mo yun? Significant. Oo. Kasi mas prefer niya yung wedding. Baka ganon. Or baka mamaya practical lang siya. Kasi for us naman, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ang mahal, ang laki ng cost of living natin. So, it is really important to budget. So, baka may ganong factor din naman si guy. So, ibig sabihin, depende rin talaga sa situation. Oo, yun. Kaya nga, mahirap mag-judge kasi hindi naman natin kilala si guy and si girl. Parang ang point dito is you have to know more first yung partner mo, ganun. Oo. Yun nga sabi ko dapat siya yung nakakakilala dun sa boyfriend niya. So, dapat in the first place, alam niya kung paano i-take yung situation. Tama. For sure, hindi naman sila bago lang, di ba? Yes. Kasi nag-take na ng risk si guy na mag-propose sa kanya. So, ibig sabihin, ilang years na din. So, he really knows the guy. Yes. It is very important kasi talaga na pag-usapan yung mga ganong bagay. Kasi syempre, every person has a different characteristic. So, iba-iba yung point of view. Yes. So, nasa tao na lang din talaga kung paano niya i-handle yung ganong situation. Exactly. Pero if ever ma'am, if bibigyan ka ng proposal ring sa magiging fiancé mo, much better ba not to expect or expected mo na yung ibibigay niya? Not to expect, of course. Kasi sa akin hindi naman kasi yung value ng ring yung importante. Yung value ng relationship. Like, kaya nyo na ba na mag-settle both na kayo lang? Like, to live alone, ganyan. Kasi, ayun nga, kailangan financially ready ka. Hindi naman, may mga bagay kasi na, like for example, mahal yung engagement ring but you are not emotionally prepared or you are not that, valuing how important yung magkakaroon ng family, ganyan. So, hindi talaga nagmamatter sa value ng ring yung pagsasabi ng yes. Alam mo yan, kapag nag-propose ba siya sa'yo, tatanungin mo or iisipin mo muna kung magkano yung ring bago ka mag-oo. Di ba? Hindi naman. You are on that moment na iniisip mo yung memories, yung pinagsamahan yung dalawa. So, ayun, hindi siya yung main factor for me. Okay. Makes sense yung point of view mo. Kasi nag-trending kasi yan sa social media. Napanood mo rin. Oo, napanood. Actually, hindi nga ako aware nung una. Hindi kasi ako ma-social media nung panahon na yun. Tapos, sabi sa akin nung boyfriend ko, ano naman
dun sa 299. Sabi ko, ano yun? Tapos yun, sinetito siya. Tapos, ayun, dun ko pa lang siya nalaman or napasa. Okay. Pero yung pinaka ma'am, pinaka biggest ma'am na hindi mo makakalimutan doon sa relationship niyo with your boyfriend, yung talagang situation na lifesaver, yung tipong masasabi mo na talagang mahal na mahal ka ng boyfriend mo. Siguro in general. Siguro hindi kasi sa akin yung 1 point lang. Siguro the thought na kasi siya, rider din siya. So, okay. Ma-act of service siya. So, hatid sundo niya ako, ganyan. Kaya nasanay din ako na hindi na ako nagko-commute. Okay. Before kasi ma-commute ako, tapos ngayon hindi na ako pala commute. Kaya nag-aangkas ako. Kasi I find it hassle na. Pero ayun, siguro yun yung thought na willing siya magbigay ng time sa akin, ganyan. Tapos, yung ma-feel mong special ka, not just on a specific or special day like Valentine's Day or what, but every day. Okay. Pero is he a very romantic person? Siya? Ano ba? Oo. Sa love languages. Oo. And how about the biggest struggle na talagang nalagpasan niyo ng boyfriend mo? Actually, since given na bago pa lang kami. Ilang months wait. November, December, January, February. Ayan, mas 4 months pa lang kasi kami. So, hindi pa, pero almost a year na kami magkakilala. So, hindi kami nag-aaway pa. Mabait kasi ako. Tama. Hindi ako agree naman ako din, ma'am. Parang first impression ko pa lang sa'yo, talagang talagang mabait ka at saka responsible. Understanding din ako. Understanding. Yan, tama. Pero pasaway. Joke lang baka pala. Dito na lang yun. Okay po. Sabi ka lang, ma'am, ha? Okay. Dito sa lilim po. Okay. And then, dahan-dahan lang po kayo, ma'am. Thank you. Sige. Hawak po kayo sa paligid. Alright. Sir, Teka, ma'am, ha? Okay. 121 lang po, ma'am. Okay, thank you, ma'am, sa tip po. Salamat. Okay po. Ingat po. Salamat po and happy Valentine's po. Nakalagay naman po doon. Okay, thank you po. Ingat po.